Lumilipat tayo sa Strait of Hormuz, patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng US at Iran sa kanilang naval standoff doon. Ang makitit na daan ng tubig na ito na dinadaanan ng halos 20% ng pandaigdigang kalakalan ng langis at gas ay nag-iwan sa mundo na halos kapusin sa supply. At mahigit 20,000 na mga marinero sa 1,500 na barko ang naipit at hindi makausad. Kasama natin ngayon para bigyan linaw ang mga aktual na kalagayan sa dagat si Kapitan Zar Irani, ang tagapangulo ng Constellation Marine Services at isa sa mga pinaka-veteranong maritime consultants sa rehiyon na may higit 35 taon ng karanasan sa dagat. Kamusta at salamat sa pagsama sa amin mula sa kalupaan. Ikinagagala ko po. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin. Kaya, una sa lahat, ibig kong sabihin, base sa inyong karanasan sa negosyong ito at sa mahabang araw, linggo at buwan sa dagat, nakatuon kami ngayon sa epekto nito sa ekonomiya. Pero kailangan nating tandaan na may mahigit 20,000 marinero at 1,500 barko ang naipit. Ano po ang karanasan nila doon? Talagang nakakatakot para sa kanila, masasabi ko. Ang nasa dagat, mahirap na ngang malayo at hiwalay sa pamilya. Pero masasabi ko na napakahirap talaga ng sitwasyon para sa ating mga seafarer na hindi nila alam kung kailan sila mapapalitan at hindi rin nila alam kung saan ang susunod nilang biyahe. Hindi lang para sa kanila, nakakabahala rin ito para sa mga pamilya na nasa bahay, na nag-aalala sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa barko. Dahil may mga walang katiyakan at may mga ulat pa rin ng Mga funnels at mga misil na lumilipad sa ibabaw ng kanilang mga ulo at maging mga barko na naiulat na inaatake habang nakaangklas sa paligid ng kanlurang baybayin ng UAE. Ano nangyayari? Paano sila nakakakuha ng pagkain? May kuryente ba sila o lugar para mag-charge ng telepono? Wala ba talaga silang koneksyon? Parang wala sa grid? Oo, may generator sila sa barko at supply ng fuel. At syempre, ang mas mahalagang bagay ay tubig dahil ang mga barko ay nakakagawa ng tubig habang gumagalaw sila sa dagat. Pero kung hindi sila gagalaw, mahirap gumawa ng tabang na tubig. Pero masasabi ko sa iyo na dito sa baybayin ng UAE, madali lang makuha ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig at pagkain. Pero para yon sa mga barkong nasa Dubai Anchorage, Sharjah Anchorage, Ras Al Khaimah Anchorage, muli, hindi talaga normal para sa mga barko na may dumarating na tubig gamit ang mga barge. Dahil kadalasan, nakukuha ng mga barko ang mga pangunahing pangangailangan na ito kapag sila ay nakadaong at nasa pantalan. May mga hose at koneksyon para mabilis nilang mapunan ng fresh water at magpatuloy sa biyahe kung kailangan. Sa aktibong paglalakbay sa dagat, hindi na nila kailangan yon. Problema ito, pero nirarasyon na ang mga supply sa barko. At ang mas malaking problema ay para sa mga barko na mas nasa loob at malayo sa baybayin, hindi nasa territorial na tubig ng mga baybaying estado tulad ng Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE, na siyang pinakamaginhawang daungan para sa ganitong uri ng supply sa ngayon. May mga opsyon ba sa pag-reroute sa paligid ng Cape gamit ang ibang pipeline? Kapag nakapasok na sila. Maliban na lang kung makalabas sila ng Hormuz, hindi sila makakaalis sa kasamaang palad. Kaya ang pag-reroute ay isang opsyon kapag ang mga barko ay hindi pumapasok sa loob ng Arabian Gulf, kung maaari kong sabihin. Pero kung nasa loob na sila, kailangan nilang humanap ng paraan, may karga man o wala, para makalabas at makahanap ng charter at solusyon. May mga barko at ang mga may-ari ng barko sa pangkalahatan ay ginagawa ito. Patuloy na naglalayag ang mga barko sa Gulf para makalika ng tubig. Pero magastos ang paraan iyon ng paglikha ng tubig dahil nagsusunog ng krudo para mapatakbo ang freshwater generator. Kakatuwang isipin na, alam mo yon, parang taliwas sa inaasahan na mahirap kumuha ng tubig kahit na napapaligiran sila ng tubig. Mahirap intindihin, pero alam kong seryoso ito.
Bago tayo magtapos, base sa dekada mong karanasan sa gulpo, ano madalas minamaliit ng publiko o mga gumagawa ng pulisiya tungkol sa pangmatagalang epekto nito sa shipping industry at pandaigdigang ekonomiya? Tingnan mo sa personal kong palagay, napakahalaga talagang isaalang-alang ang pagpapalit ng crew. Ang mga tao sa barko na natapos na ang kanilang kontrata o may totoong emergency sa kanilang tahanan, nahihirapan talaga silang makahanap ng kapalit. Dahil wala namang matinong tao ang gustong lumipad o punta sa isang barko na nasa war zone. Kahit pa may dagdag na water allowance na inaalok sa kanila, sobrang hirap pa rin para sa kanila na mapalitan kapag tapos na ang kontrata o may emergency. Kaya para sa mga may-ari at mga miyembro ng pamilya, masasabi ko lang na kailangan ninyong magtiyaga at kumapit. Sa kasamang palad, mahirap talaga ang mga panahong ito at hindi ito pangkaraniwan. Kung kaya natin papasok at palabas ng UAE at may tripulanteng gustong sumali sa barko, posible ang pagpapalit ng tripulante. 22 taon na ako nakatira sa UAE at kasalukuyan nagbabakasyon sa Pune. Pero masasabi ko mula sa mga source ko, hanggang kahapon may aktibong pagpapalit ng tripulante at may supply ng tubig sa Anchorage. May mahigit 200 barko sa Dubai Anchorage. Isa sa pinakaaktibong daungan na nabibigay ng tubig, pagkain, rasyon at fuel sa mga barko. Nangyayari ito pero bihira lang. Sabi ko nga, issue talaga ang logistics. 2 o 3 barge lang ang pumapasok at lumalabas na may dalang tubig para mag-supply sa maraming barkong nangangailangan. Kaya posible naman, pero talagang desperado na ang sitwasyon. Hindi ito normal at nakakabahala para sa mga nasa dagat na sakay ng mga barkong yon at pati na rin sa kanilang mga pamilya. Sige, maraming salamat. Talagang napaka-interesante malaman kung ano talaga ang nangyayari sa loob. Kapitan Zar Irani, maraming salamat ulit. Salamat sa paganyaya sa amin. Kinagagalak.